Top 5 Meta Jungle ngayong Season 37. Simulan natin sa Top 5 at siya ay si Hayabusa. Masasabi ko na isa pa rin si Hayabusa sa mga pinakamagandang gamitin na meta heroes. Napakalakas kasi ng isang Hayabusa pagdating sa pick-off. At syempre alam natin na yung Hayabusa ay talagang napakalakas niya pagdating sa 1v1. At ang isa pang magandang katangian ng isang Hayabusa ay ang kakayahan niya makapag-secure ng mga objectives. Dahil sa kanyang second skill ay pwede siya manggaling sa kahit saang direksyon na nagiging dahilan na madaling pagkuha ng isang objective. Pagdating naman sa damage ng isang Hayabusa ay kailangan mo lang ng tamang itemization. Eto nga pala yung item build na ginagamit ko kay Hayabusa at eto naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya. Ginamit ko nga pala sa high rank yung mga hero na babanggitin ko nang sa ganun ay mapatunayan ko sa inyo ng maayos. Top 4, Ling. Bumalik na sa meta si Ling. Hindi na kasi nakakapag-invade ng basta-basta yung mga kalaban sa early game. Ayun lang naman kasi yung dahilan kung bakit nawala sa meta si Ling. Hindi naman talaga humina yung hero na to or wala naman talagang nabago sa kanya. Sadyang nagbago lang talaga yung meta. Ang kinagandahan sa paggamit ng Ling ay nakakapag-contest kayo ng mga objectives. Napakataas din ng mobility neto sa mapa. Mabilis mag-snowball yung Ling lalo na kapag nakakuha siya ng momentum sa early game. Pero kapag na-invade naman siya ng mga kalaban ay doon naman nahihirapan ng isang Ling. At alam din natin na blue buff dependent etong si Ling. Isa pang magandang katangian ng Ling ay yung kanyang kakayahan na makapunta agad sa backline ng mga kalaban. Eto nga pala yung item build na ginagamit ko kay Ling at eto naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya. Sinasadya ko talagang ipakita sa inyo na nananalo ako dito sa high rank gamit yung mga binabanggit kong hero. Kaya dumako naman tayo sa top 3 na si Fredrin. Si Fredrin ang masasabi kong pinakapaborito kong hero ngayong season 37. Nadadalian kasi ako sa paggamit sa kanya. Bukod pa doon, isa rin siya sa mga pinakamalakas na hero ngayong season. Kailangan mo lang gamitin ng maayos yung mga crowd control na meron ng isang Fredrin. Doon kasi siya pinaka nagre-rely. The rest, kakampi mo na yung bahala sa damage. Basta alam mo lang yung tamang positioning kay Fredrin. At syempre, alamin mo kung sino yung dapat mong protektahan pagdating ng teamfight. Isa sa pinakamagandang katangian ng Jungle Fredrin ay yung kakayahan niya makapag-invade sa early game. At ang pinakapaborito kong kakayahan ng isang Fredrin ay ang kakayahan niya maka-one-hit ng mga kalaban. Maganda gamitin si Fredrin sa kahit saan, mapa-solo, duo, 3 or 5 man. Pero ang paggamit kay Fredrin ay binabagayan din ng mga hero like for example ng mga utility roam, Florin, Angela, Estes o di kaya Rafaela. Nang sa ganun ay makapag-sustain ng maayos ang Fredrin. Pero kapag mahusay ka kagaya ko, hindi mo na kailangan ng utility roam. Dahil joke lang, mas maganda talaga guys na merong utility roam. Dumako naman tayo sa top 2 na si Yi Sanshin. Alam ng karamihan na halos hindi ma-open si Yi Sanshin sa rank game. Paano ba naman kasi sobrang bilis mag-farm. Ang laki na epekto ng revamp dito kay Yi Sanshin. Nagbago yung power spike pati na rin yung playstyle ng Yi Sanshin. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit halos hindi siya magamit ngayon sa rank game. Sobrang OP kasi talaga ng Yi Sanshin ngayon basta marunong ka lang gumamit ng passive niya. Eto nga pala yung item build na ginagamit ko kay Yi Sanshin at eto naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya. All in all, para sa akin, reasonable kung bakit halos hindi siya na-open ngayon sa rank game. Sobrang daya kasi ng power spike ng Yi Sanshin. Pwede siyang maka-early game, meron siyang mid game at higit sa lahat, meron din siyang late game. Depende na lang talaga sa gumagamit. Dumako naman tayo ngayon sa top 1. Walang iba kundi si Lancelot. Nilagay ko sa top 1 si Lancelot hindi dahil siya yung pinakamalakas. Siya yung top 1 ko dahil siya yung pinaka-balance na meta hero ngayong season. In terms of damage, rotation, mobility, at last hitting ng mga objectives ay meron lahat si Lancelot. Yung mga nauna kasi ay meron silang tagi-isang katangian pero itong si Lancelot ay napaka-balanse. Si Hayabusa, meron siyang damage pero kulang sa mobility. Si Ling naman, napakataas ng mobility pero wala naman siyang pang last hit. Si Fredrin, napakakunat niya pero kinukulang siya sa damage. Kaya kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, hindi ko talaga nilagay si Lancelot dahil siya yung pinakamalakas. Pero alam nyo ba na dito sa high rank ay maraming nagpa-priority pick kay Lancelot dahil napakaganda ng buff sa Lancelot. Pero sa totoo lang, dito talaga ako namangha kay Muntun. Hindi man lang natin namalayan na nakabalik na tayo sa 2020 meta. Ganito kasi talaga yung meta ng 2020. Pero ayun lang sa video na to and I hope na nakatulong ako sa inyo. At gusto ko lang din sabihin sa inyo na personal preference ko yan. At kung hindi man tayo magkaparehas, pwede mo i-comment sa comment section kung ano yung top 5 core hero mo ngayong season.